Ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Session of this honorable body is about to commence. Everybody will please rise. As the elected Vice Mayor and Presiding Officer, this 30th regular session is now called to order. Roll call. The honorable members of the Sangguniang Panlunsod, Honorable Kathleen C. Briones, Honorable Mark R. Piliwansing, Honorable Maria Concepcion R. Hernandez Piloso, Honorable Aris Manuel D. Mendoza, Honorable Joel D. Pua, Honorable Raul A. Montealto, Honorable Pasita S. Liviste, Honorable Yunilo A. Katipon, Honorable Donato O. Linatok, Honorable Donato R. Monfero, Honorable Virgilio I. Makasay Jr., and the Honorable Presiding Officer, Honorable Eric B. Africa. Mr. Secretary, do we have a quorum? We have a quorum. May we request the Honorable Aris Emmanuel Mendoza for our invocation. Let us remember that we are in the holy presence of God. In your Father, Son, and Holy Spirit. Dear Heavenly Father, first let me say thank you on behalf of all who are gathered here today. Thank you for your many and abundant blessings. Thank you for life itself, for the measure of health we need to fulfill our callings, for sustenance and for friendship. Thank you for the ability to be involved in useful work and for the honor of bearing appropriate responsibilities. Thank you as well for the freedom to embrace you or the freedom to reject you. Thank you for loving us even so, from your boundless and gracious nature. In the scriptures, you have said that citizens ought to obey the governing authorities, since you have established those very authorities to promote peace and order and justice. Therefore, I pray for the various levels of city officials, and in particular, for this assembled council. I am asking that you graciously grant them wisdom to govern amid the conflicting interests and issues of our times, a sense of the welfare and true needs of our people, a keen thirst for justice and rightness, confidence in what is good and fitting, the ability to work together in harmony even when there is honest disagreement, personal peace in their lives, and joy in their task. I pray for the agenda set before us today. Please give an assurance of what would please you and what would benefit those who live and work in and around our beloved city of Lipa. It is in your most blessed name I pray. Amen. Please remain standing for the singing of the national anthem. Ilagay po natin ang ating kanang kamay sa kaliwang dibdib at sabay-sabay po natin awitin ang pambansang awit ng Pilipinas. Magandang umaga po sa inyong lahat. We'll proceed for the reading of the minutes of the preceding session and approval of the same. The Honorable Maria Concepcion Hernandez Veloso is recognized.
Good morning, Mr. Chair. Considering that we do not have copies of the minutes of the previous session, I move that we defer the approval of the minutes of the session. Any second to the motion? Seconded, discussion, objection, hearing none, the motion duly seconded is hereby approved. Proposed ordinances and resolutions for second reading, the Honorable Kathleen Briones is recognized. Hello. Good morning, Mr. Chair, at sa aking mga kasama. From the Committee on Good Government, Public Ethics and Accountability, we would like to pass the committee report on ethics dash 2004-004. Mr. Secretary, kindly read the committee report. Mr. Secretary. Committee report submitted by Committee on Good Government, Public Ethics and Accountability. Subject, privileged speech of the Honorable Donato Linatok requesting that all personnel with traffic aid position be required to perform their actual duties and functions. Findings. In the study and committee hearing conducted by this committee, the following facts were gathered. Number 1, there are 93 traffic enforcer personnel, 47 of which are plantilla positions, 17 are casual employees, and 29 are on job order scheme. Number 2, of the 47 permanent traffic enforcer positions, 12 are detailed at the other offices and 2 are based at the TMD office performing clerical functions. Number 3, according to Mr. Antonio Lunar, OIC CPOS, and Mr. Ambrosio Reyes, Traffic and Operations Officer 1, there's a need to augment the present number of traffic enforcers in the light of big volume of vehicles that come to Lipa daily. Recommendation, recognizing the need to strengthen traffic enforcement in the city of Lipa through the deployment of more personnel to perform the duties and functions as traffic enforcers, this committee recommends the approval of a resolution recommending the CPOS to request the local chief executive through the city administrator to recall the traffic enforcers who were detailed at other offices to augment the TMD workforce. Respectfully submitted, Honorable Kathleen C. Briones, Chairperson, Honorable Virgilio I. Macasay Jr., Member, and Honorable Donato O. Linatok, Member. All signed the committee report except Honorable Macasay Jr. Motion? Mr. Chairman, I move for the adoption of this committee report. Any discussion? The Honorable Katipon is recognized. Doon sa rekomendasyon ng committee na the need to strengthen traffic enforcement, the resolution recommending the City Public Order and Safety Office to request the local chief executive through the city administrator to recall the traffic who were detailed at other office to augment the TMD workforce. Siguro hindi na ho natin kailangan gumawa na isang rekomendasyong resolution din ho na ating parang pakikiusapan na ang chief executive na ibalik yung mga naka-detailed. Kasi pag ito naging magiging president ho ito, mapakarami ho natin mga employees, department head na naka-detailed ho sa iba't ibang departamento. Na baka ho pamaya pag nag-request sila ng transfer din, ay ito ho ay hindi rin mapagbigyan o hindi mapagbigyan, ay ito ho ay magiging unfair o magiging bias o magiging rekomendasyon ng sangkunian. Bakit hindi na lang ako gawin dito ng committee na sabihin ho sa August body na ang mga naka-detailed na kwan ay siyempre nasa executive decision pa rin ho yan eh. Bakit yan napadetailed? Kaya napadetailed ay hindi nagpe-perform o may political motivation, kung ano pa man ho. Ang importante ho rin ang committee, tas ang ganang panlusod ay nag-conduct ho ng committee hearing. At sa pagkakandak ho natin ng committee hearing, napatunayan ho natin, nasa personnel at nasa executive ang depresya. Kasi pag gumawa tayo ng resolution, baka ho kami bukas makalaway magawa rin ulit din ng request na lahat ng department head pabalik na sa kanya-kanyang opisina at mag-function like ho sa DSWD.
Dalawang beses na yatang sumulat ho ang civil service na pabalikin yung department head ay hindi pa. Kung yun ho dadalhin dito ng person like Mr. Spesa, ay magkakaroon din ho tayo ng action dito ho. Ayun ho, ito isang executive decision na ang atin lang hong makikita kung pwedeng magawa dito ay sila na muna mag-usap ng kuha ng atin na lahoy kung kailangan tayo maglaan ng pondo para ho sa additional enforcer para ho sa traffic, yun ang ating gagawin. Noong nakaraang Miyerkules at Huwebes, kung kayo ho ay galing ng City Hall, papunta kayo ng Bayan ng Lipa ng alas 2 ng hapon, noon ho more or less ay inabot ho from City Hall papunta hong sa Recto Mercury Drug, 2 oras ho ang traffic. Kung ikaw may manggagaling Lasal, from Lasal, papunta hong MK Linay Street, going to CM Recto again, 3 oras. Kung ikaw ay dito galing, gayon din ho. So, kita ho natin ang pagkonsumo ng aksaya ng oras ho dahil sa traffic. At dito nga ho, hindi lang siguro enforcer ang kailangan at ang kailangan nga ho dito isang masusi pa rin hong pag-aaral ng especially the chairman ng Committee on Traffic na paano ho talaga gaganda ang ating traffic dito sa Lipa. Kung yun man lang ang ating mga enforcer nga naka-detailed, ay paano ho natin papabalik. Kung resolution naman ho, baka nga ho may umulit dito na resolution requesting na yung iba pang naka-detailed, ibalik na rin. Maaring mag-grant ito, pero paano naman ho yung iba. So, magiging alanganin ho, magiging tayo ng Sangguniang Panlusod. The Honorable Mendoza is recognized. Yes, good morning sa ating pong Vice Mayor, sa lahat po ng mga kasama natin ngayong umagang ito. Ang gusto ko naman po sanang linawin sa committee report po natin ngayong umagang ito ay ang nakalagay po kasi dito sa ating pong findings ay there are 93 traffic enforcer personnel, 47 of which are plantilla positions, 17 are casual employees, and 29 are on-job scheme. Of the 47 permanent traffic enforcer positions, 12 are detailed at other offices and 2 are based at the TMD office performing clerical functions. Ano ho? Doon ho sa 12 na nakadetailed sa iba-ibang opisina, hindi na po nagpa-function yon as a traffic enforcer at wala na ho sa kalsada. At ang nakalagay pa rin po doon ay 17 are casual employees and 29 are on job order scheme. So ilan po bali ang nagfa-function ho na empleyado na ng TMD na nasa kalsada at ilan po ang nasa opisina? Mr. Chair, bali po out of the 93 traffic enforcer personnel, 14 po ang hindi nagfa-function as traffic personnel. So 14 lamang, excuse me, 14 lamang po out of 93. Kasi ang nakalagay, dalawa lamang ho ang tao natin sa opisina. Yung nakalagay ho dito na and 2 are based at the TMD office o meron pa hong ibang mga sa opisina rin lamang. Kasi yung 12 ho are detailed in other offices eh. So sigurado hindi na ho nasa TMD office yan. Eh, ang nasa TMD office ho natin, dalawa lamang? Hindi po yun sakop nung aming committee report, pero siguro naman po, yung dalawa pong ito po yung under the traffic enforcer personnel. So siguro po meron din naman silang iba pang tao sa office na hindi po ang job description ay traffic enforcer Yes. personnel. Kaya ko na itanong yan, kasi kung ang halimbawa ho ang nasa loob ho ng opisina, ay ang nakalagay nga ho dito sa ating committee report ay dalawa, ipagpalagay na ho natin yung nagfa-function ng mga clerical work din ho sa TMD. Pero meron pa rin hong mga ilan na nandun ho sa loob ng opisina. Siguro ipagpalagay na ho natin ng 7, 10, di ibig sabihin po ay 93 less 12, less halimbawa ho 10 ang nasa TMD office. So that's 22 all in all ang lahat ho ay nasa mga it's either clerical or different offices.
So ang nasa labas po natin ay mga 70 na personnel po na TMD. Yun po ang nagta-traffic mismo. Hindi, tingin ko po yung mga kasamang ibang empleyado sa office ng TMD ay hindi po siguro enforcer personnel ang tawag sa kanilang job description. Pero ako po ay hindi po namin to sakop sa aming committee hearing dahil ang kinuha lang po natin na facts from the city personnel and from the TMD ay ang kung ilan po ang traffic enforcer personnel na yung mga taong dapat na nakadeploy sa kalsada, kung ilan po ang nakaplantilla sa atin. So, yun lamang po ang pinrovide po na information nung aming committee hearing. Kasi kaya ko yung naitanong yan, kasi nakalagay din po dito sa isa pa nating finding, ay according to Mr. Antonio Lunar and Ambrosio Reyes, there is a need to augment the present number of traffic enforcers. Ibig sabihin po, ang request po nila ay magdagdag pa ho ng empleyado. Ay samantalang po kung 70 na po ang nakalagay ho natin ng mga traffic personnel, is there still a need na magdagdag ho tayo ng empleyado? Kaya ko ho yan ay tinanong. Kasi kung ang 70 ho, isn't it enough para ho sa ating mga traffic enforcers kung yan lahat po ay nasa kalsada na ho? Kasi yung 70 ho siguro, kung if it is within the city, ang kanila pong kasi ang authority ng TMDs sa city proper lamang, kung hindi ho ako nagkakamali. Hindi pa ba enough na rin yung 70 personnel kung ito naman lahat ay i-deploy sa loob ng city? Siyempre po ang nag-a-assess po niyan ay sila mismo po ang head ng CPOS at ng TMD. According to them po ay kulang pa po ang ating mga tao dito sa pagta-traffic. Siyempre po, ito naman po ay hindi sabay-sabay dinideploy itong 70 na ito, itong 93 enforcer na ito, shifting naman po sila. So, since tayo po ay lagpas na, or hindi na po tayo po pwedeng mag-hire pa ng mga personnel, ang nakita pong findings ng committee ito ay i-recall po ang lahat ng mga ibang traffic personnel na detailed sa ibang opisina to perform their yung kanila pong job description as traffic enforcer personnel. Ang pag sinasabi niyo bang shifting, oras po yan o araw ang pag-shift nila? Kasi usually ho nakikita ho natin ang ating mga TMD early in the morning, pero pagdating ho ng gabi, siguro ho mga 7, wala na ho ang ating mga TMD. So, ang iba ho ay ang shifting ay umaga hanggang hapon siguro, tapos yung iba, tanghali nag-uumpisa hanggang gabi. So, kasi kung nagre-request pa rin sila, kasi kasama sa aprobahan din natin dito, meron din findings nga ng augmentation, hindi po ba enough ang ating TMD na 70 ho? Kasi yung shifting naman ho siguro, hindi naman ho every other day ang shifting na mga yan. Kasi tayo naman ho dito ay empleyado ho ng gobyerno. Meron ho tayong tinatawag na 8 hours ho lagi na pagtatrabaho ho sa atin. Yun ho ang pinaka-basic po natin. At pagka hindi more than 8 hours, there should be overtime pay na ibinibigay din dapat natin sa ating mga TMD kung ito'y lumalampas ng 8 hours. So, kung ito po i-augment pa natin at kung tayo yung ang mga nasa ibang nakadetail sa ibang offices, pababalikin sa mother unit, hindi naman kaya yung mga ibang opisina ang magkukulang naman doon pag kayo naman ang ating gagawin. The Honorable Linatok is recognized. Dini para. Mr. Chair, ang isa pong matuwid natin sa ating pagre-request na ito na maibalik sa CPOS, sa TMD, ang may mga posisyon na traffic aid enforcer sa kadahilanan po na nung mga nakaraang taon pa na tayo po ay nagkakaroon ng pagdinig sa problema ng trapiko, ay isa pong pinupunto ay ang kakulangan ng pupwedeng maging deputized ng LTO ng mga traffic enforcer. Dahil hindi ho po pwedeng
i-deputized yung mga casual, yung mga JO, at halimbawa pati ho co-terminus, hindi ho po pwede. So ang pwede lamang pong ma-deputized ay yung may mga permanent positions. So nakita po natin na marami nga pong nakadetail sa iba't ibang opisina. Na ito naman po ay simula 2010 na meron po tayong napasalang sa Personal Selection Board, na tayo po ay kasama sa Personal Selection Board. Ito yung mga nag-apply na ito sa posisyon na traffic aid, ay sinasabi po nila na they are willing to be exposed under the sun and mag-traffic. Yun nga lamang po, siguro dumating yung panahon na sila ay kinailangan sa ibang opisina, na sila ay na-request na mapa-augment dun sa mga opisina na yon. Ngayon, kung ang dahilan naman po siguro ngayon, kaya hindi sila mapabalik sa traffic ay sa kadahilan ng may concern sa kalusugan, ay siguro po ibang usapin yon, dahil ang usapin po natin dito ay pera ng taong bayan na ibinabayad pampasweldo, hindi para tayo ay sumweldo lamang, kung hindi para magampanan natin yung tamang trabaho na ating pinanghahawakan po ngayon. So siguro po kung may problema ng kalusugan, ay di magpagamot para maging fit muli. No? Baka naman ho yung kanilang lifestyle ay dapat ding baguhin para sila'y maging fit at maging isang traffic enforcer muli. So, yun lamang po. At dahil nga ho may kakulangan, siguro kung wala namang kakulangan ay bakit baga ho natin ipipilit kung talagang kailangan sila sa mga opisina na ino-augment ang workforce. Ngayon po, ang may kakulangan ay mismong TMD. Ang mismong SIPOS ang may kakulangan. Kaya po, nire-recommenda natin dito na i-recall yung mga traffic enforcers na napapunta sa iba't ibang opisina. Dahil itong mga ito naman po, sa pool ng in-interview namin sa Personal Selection Board, ay sila po mismo ang may sabing, willing po kami na mag-traffic, maulanan, maarawan, para maayos, makatulong. Yun po ang kanila eh. Hindi naman po natin sila pinilit na mag-apply at kuhanin ang posisyong ito, kundi sila po ang nag-apply dito. Ano ho? Ayan. Kagaya ko po, halimbawa, nag-apply ako sa isang kumpanya na utility worker. Tapos ako'y magre-reklamo na kahirap naman ng pagiging utility. Pues, boss, pwede gawang sa opisina na lang. Ako'y magkakapinalaang sa inyong opisina. Ano ikang gagawin mo? Ano? Diyan po natin pinupuri the late Governor Arman Sanchez. Ano? Na nung dumating po siya sa Kapitolyo, ay kanya hong in-streamline at inilagay sa tamang lugar ang mga dapat na mapalagay sa tamang lugar. Kung utility ka, kung magwawalis ka, magwalis ka. No, ikaw bagay nag-apply, ang tanong niya, na bilang magwawalis ay taga-timpla ng kape? Hindi naman, di ba? Magwawalis, ibig sabihin magwawalis. Kaya po, dahil nasanay, yun po nakakalungkot sa ating pamahalaan, nasanay na pinagbibigyan dahil for political reason. No? Dito ho, alam natin na ito'y walang politika. At alam natin, ang ating kagalang-galang na mayor, ang gusto niya ay maglingkod sa taong bayan kasama ang kanyang mga kasamahan. Kaya po sana, kagaya ng ating mayor na napakasipag, nagbabaranggayan, nag-iikot sa sa mga barangay natin, tinitingnan ang kalalagayan. Sana naman ho itong mga nagpa-appoint na ito sa kanilang posisyon, ay di gawin din. Ang ating mayor, nag-apply sa taong bayan bilang mayor, kaya siya tumutupad bilang mayor. Ang vice mayor, nag-apply sa taong bayan para maging vice mayor, kasama nating lahat ng mga konsyal. Sila po ay nag-apply bilang traffic aid, traffic enforcer. Sana naman po maglingkod bilang traffic aid. Yun lamang po matuwid natin, Mr. Chair. The Honorable Mendoza is recognized. Yes, nakita ko ho ang punto ho ni Konsehal Don Linato at saka ni Konsehala Kay na kaya po nila ay binabalik sa mother unit yung mga dati hong yung mga empleyado na nakadetiro sa ibang opisina ay dahil po ang gusto nga ho natin ay ma-solve natin ang traffic dito sa ating lungsod.
Yun naman po, alam ho natin na talaga hong bago ka makarating sa isang pupuntahan ay kailangan mag-alat ka ho muna ng 30 minutos hanggang 40 minutos dahil ho sa sobrang traffic na dinadaanan kung dadaan ho tayo sa loob ng bayan, kung ito yung manggagaling sa Tambo, kung ito yung manggagaling dito sa Marawi. Ang akin na lamang hong agam-agam ay yung sabi nga ho kanina na ni Conseldo Linatok, baka ho yung mga iba hong opisina na napaglagyan ho ng 12 empleyado, ay baka naman po sila ang mga kailangan tapos re-request din po sa atin uli ng panibago hong tao, panibago na naman hong paglalagyan ho, panibago na naman ho ang hihingin ho sa ating budget, panibagong dagdag naman sa gagastusin po. Ang isa pa nga po, kung yan po ay napalipat ho ng ibang opisina, ay baka ho mamaya ay doon ho sila mas effective ang mga taong yan. Pero syempre ho, tama po yung sinabi ni Conseldo Donato na kailangan ho na yung kanilang trabaho na nakaspecify, yun po ang kanilang dapat na ginagawa. Ano ho? Yun nga naman po ang concern ko nga ho dito, kung ito po ay dahil sa kakulangan natin sa tao sa TMD, ay siguro dapat nga ho nating ipatawag. Pero kung ang kinakailangan naman ho ay panibagong training ng mga TMD, kung paano ho may isa sa ayos ang trapiko sa lungsod ng Lipa, baka ho pwedeng dito ho natin gawin, pumasok ho ang sangguniang panlungsod para ho magkameron ng mga panibagong training ng mga kailangan para ho malutas ang traffic sa ating lungsod. Pero yan po ay siyempre depende rin ho sa pag-aaral ng ating komitiba, depende rin ho sa magiging desisyon ng sangguniang panlungsod. Yun lamang po, Mr. Chairman. The Honorable Makasait is recognized. Maraming salamat po, Mr. Chair. Regarding lang po dun sa committee hearing po na nangyari nung nakaraan, dahil nagkataon din po na nakausap, bagamat medyo nahuli dun sa committee hearing, ay nakausap po natin. At base ho dun sa eksperyensya, nung ako po yung naghawak ng SIPOS ng panandaliang panahon, ito po kasing binabanggit po na propose po nung Committee on Good Governance na pabalikin po ang ating hong mga ibang mga empleyado na nasa ibang departamento. I think this is just one of the possible na solutions dun po sa ating ginagawa. Dito po kasi sa ating SIPOS at sa pagresolba natin ng ating trapiko, opo, problema na minsan ay kulang ang ating pong mga empleyado na nagta-traffic. Sa katunayan po, sa aking yung pag-i-interview kina Tony Lunar, ay ang ginagawa ho nila minsan dito sa Grand Terminal ay kumukuha ho sila at humingi ng tulong sa ating pong SM at pati ho dun sa Robinsons, yung mga security guards ay kinukuha, kausap po si Joel Pua para ho may patupad yung traffic scheme na ito, ay kumukuha ho sila dun sa mga private corporations na makakatulong ho natin sa atin sa trapiko. Ito pong ating ipinasa ng ating komitiba, ito yung isa lamang po sa pwede ho nating maging solusyon dun sa ating nakikitang problema. But then again, hindi pa naman ho dito natatapos yung pagresolba natin dun sa problema natin sa trapiko. Nandyan ho, ginagawa na nga ni Consel Raul yung kanyang thrust na magkameron tayo ng mga alternative routes at kailangan pa ho natin na pag-aralan pa yung kabuuan ho ng ating bayan. Ang punto ko ho dito kasi ay ito yung isa lamang doon sa ating pwedeng gawin na marami pa ho tayong kailangan pag-isipan pa at marami kailangang ipa-implementa para ho ma-resolve natin ang problema natin sa trafiko. This, yung pinapasa po ng komitiba is just an initial step for us to do. At tingin ko naman po, pag pinabalik ho natin yung ating pong mga nasa ibang departamento, doon po sa ating TMD, malaki po ang may tutulong. Pero tingin ko po, hindi pa rin po ito enough para humaresolbahan ng ating pong problema. At tama ho, kinausap po namin dati ang LTO, ni na Consel doon, at tinanong ho namin kung pwede ba yung mga job order o yung mga casual o kahit yung appointed niya lamang, ay kung pwede bang ating bigyan ng authority na manghuli. Ang sabi ho sa amin ay hindi ho pwede. Kaya naman ho sinikap ng ating komitiba na magpasa ng resolusyon na i-request dun ho sa ating
sa ating ehekutibo na ipabalik yung mga tao na na may item positions kasi kita natin na pag nagpapa-implement tayo ng batas pag yung mga ticket ng LTO ang ating yung ipinamimigay at pinanguhuli ay kalimitan ng mas epektibo at kinatatakutan ho talaga ng mga tao. Para ho mabigyan ho ng mas maraming tao magpatupad ho na ito, ay kita ho natin na yung mga itemized positions lamang pwedeng bigyan. Kaya ho sinimulan ho muna natin sa pagre-request na ibalik ho sa lahat yung may mga item positions dito sa ating CPOS. At sa pagkatapos ho noon, syempre tuloy-tuloy naman po with our committee chairman ho, na ipagpapatuloy naman ho yung pagtingin at pag-oversee sa ating CPOS ng ating Committee on Good Governance. Yun lang po, Mr. Chair. The Honorable Monferro is recognized. Good morning, Mr. Chair, at sa lahat po ng ating mga kasamang councilors at sa ating mga bisita. Additional comment lamang po doon sa sinabi ni Consial Don at saka ni Atty. Makasait. Ako'y naniniwala din na dapat bumalik yung mga wala doon sa plantilla o wala doon sa aktual na trabaho bilang traffic aid. Tama po yun. Talagang kulang ho ang ating mga traffic aid. At tama din ho ang sinasabi ni Honorable ABC na hindi rin ho natin kaagad-agad mariresolba. Bagamat dagdagan natin yung mga traffic aid na yan, ay hindi ho natatapos doon para ma-resolve yung ating traffic. Ano po? So, this is a suggestion kasi po, actual ko pong nakita nung Sabado. Dahil ako dumaan mismo sa Sem Recto dahil punta ko ng katedral at ako mayroong kasal na inatinan. Nakita ko mismo actual left and right sa Sem Recto. Punong-puno po ng naka-parking. Illegal parking. Ang laki-laki na nga nang nakalagay diyan. No parking. Pero, ano ang ginagawa ng ating mga motorista? Nakapark pa rin. At the same time, lahat po ng kanto, mula ho doon sa may tapat ng katedral, sumunod sa P. Torres, sumunod doon sa may RCBC, hanggang dito sa may monumento, lahat po ng kanto ay may traffic aid. Pero anong ginagawa ng ating mga traffic aid? Hindi ho nila pinapalis. Ako noon, oras na yon, tumigil ako mismo doon sa kanto ng RCBC. Ibinaba ko yung salamin ng sasakyan. Sinabi ko sa traffic aid, Utoy, baka naman pwede mong patanggal yung mga nakapark na sa kanto pa mismo nakaparada. Nakadoble pa yung tricycle. Ay di sabi ko sa akin ng traffic aid, pasensya na konsihal. So yun na nagiging problema natin. Punuin mo natin yan ng traffic aid. Kung hindi na nila gagawin yung kanilang trabaho, hindi rin natin mariresolba ang traffic dito sa lungsod ng Lipa. Ang suggestion ko dito, bagamat mahirap ipatupad ang towing. For the meantime po, mayroon nung isa akong nakausap na nandyan dyan mismo sa opisina ng traffic. Gawin nyo natin initial na gawin, ito yung suggestion ko sa committee ng chairman ng traffic, ilalak po yung gulong. At sa ganyan po, yun ang mga nag-illegal na yung parking madadala. You know, ay suggestion ko lang kung papayag ang ating chairman ng Committee on Traffic. Kasi walang kwenta dumami man yung ating traffic aid. Kung hindi naman nila ipatutupad yung batas, wala rin ng kwenta, andyan pa rin ang problema sa traffic. So, ako po ay gusto kong tumulong sa committee chairman ng ating traffic at tayo ho ay isa sa talagang concern dyan, ay yun ho ang aking suggestion. Meron na tayong equipment, meron tayong pang-lock sa gulong. Yun lang ho. Tapos, pag dumating yung mayari, hindi niya kayang tanggalin yung kanyang sakyan at yan ho'y tutubusin sa ating opisina ng TND. Maraming salamat po. Magandang umaga sa inyong lahat. The Honorable Puwa is recognized. So, isang magandang umaga po sa ating mga bisita, no? So, tama po yung sinabi po ng ating Consel Noni na ang mga TND po natin, yung iba po ay talagang hindi po nagagawa ang kanilang trabaho. At sa akin pong pagtingin, habang ako po umiikot, pinapanood ko po sila habang nagtatraffic. Kitang-kita ko po na iilan sa kanila ang marunong o tama yung ginagawa. Kumbaga dapat sa kabila ay go, ay yung kabila ay naka-stop. Kumbaga kaya lalong yung volume ng sasakyan ay naiipit.
At tama din po, kahit po maibalik po naman natin itong yung mga nasa ibang opisina, talagang kulang pa din naman po ang ating mga traffic enforcer. Ano? Kumbaga, marami po sa ating traffic enforcer ang medyo hindi po talagang kulang sa kalaman sa pagka-traffic. Lalo pa ho dagdag ng problema yung kakulangan. So, kung mapapabalik po natin itong mga nasa ibang opisinang ito po yung makakatulong ng bahagya. Pero hindi po ito, ibig sabihin talaga malaking katulungan. Ano? Kaya lamang po, ito po yung ilang beses ko na committee hearing din. Nag-committee hearing po din ako dito. Gawa po sa ating traffic dito sa Lungsod ng Lipa. Sabi nga po sa ng ating pong hepe, Mr. Tony Lunar, kulang na kulang po tayo sa tao. Kaya lamang, nung tanongin ko kung pwede po tayo magdagdag pa, wala na daw po tayong sapat na budget pa para makapagdagdag na tao. So, ang suggestion nga po nila ay hilakunin pong muli yung galing sa ibang opisina. Dahil sabi ko, napakasakit na po sa ulo nitong nangyayaring traffic ko din sa Lungsod ng Lipa. Kaya tayo po bumuo na rin po ng iba't ibang ad hoc committee, kagaya po ng alternate route, at namumunuan po ng ating Conseil Raul. At ngayon po pinag-aaralan na rin po natin yung paano po maibabalik yung controlled towing na sinasabi po nila. At noong nakaraan pong dahil po noon ay patupad ang towing dati, isa po ako sa nagpakulong sa mga towing na yan. Ako po mismo ang nakalaban nila, mismo nung gabi yun, kami po ang tinutukan nila ng baril. Ano? Na ayaw ko po mangyayari pong muli, na hindi ko po alam kung sino yata nagpatupad nun dati. Ano? So, ayaw ko pong mangyayari yan, at ayaw ko pong mangyayari yung parang ninanakawan yung ating mga kababayan. Ano? Napakatitigil-tigil lamang ng sasakyan, ay talagang hinihila na agad. Ang nais natin dito mangyari ay controlled towing. Ano? Pag-aaralan po natin mabuti yan kung paano natin may papatutupad ng maayos. At siguro, karagdagan na dito ay ang seminar ng ating mga TMD. Ano? Mahalagang magkaroon ng seminar ng ating mga TMD para yung pagka-traffic nila sa kalsada ay kumbaga synchronized. Ano? Mahalaga yung synchronize sila para kung doon sa kabila, may coordination sila, hindi nagbubuhol-buhol ang trapiko sa kalsada. So, maganda pong, sa akin po umuli, maganda pong mapabalik po yung mga nasa ibang opisina. Ito po yung malaking katulungan at sana sa susunod natin pagbabudget, isama natin yung karagdagang mga tao sa TMD. The Honorable Briones is recognized. Si Consela kayo po muna. Maraming salamat po sa aking mga kasama at talaga pong lahat ay nagko-contribute para po mapaganda ang ating trapiko dito sa ating lungsod. Pero bago ko po ituloy ang aking ang pag-reiterate ng aking motion ay Mr. Chair, gusto daw pong magsalita ng ating Consel Raul. The Honorable Monte Alto is recognized. Nakita ko po sa ating mga kasamahan na talagang concerned sa traffic. Ano po? At napaligaw na nga po tayo ng topic. Ang ating pong topic ay ang committee report na ito na pina-approvean lamang yung mapabalik, yung mga nakadetail sa ibang opisina. Ano ho? Sadya pong napakalaki na ng problema ng lipas sa traffic. Kung ang mga konsehal po nakikita nila, lalo na po yung ating mga kababayan. Kaya nga po lagi kong sinasabi sa ating chairman ng traffic na kung maaari ay madaliin na ang pagbabalik ng towing ordinance natin. Hindi po towing ordinance na kagaya ng dati, ito po ay controlled towing. Ang lagi ko po sinasabi, yung pong may oras na bawal pumarada sa mga lugar na mga nagkaklag yung ating trapiko. So, siguro naman po sa dami na sinabi ng ating mga konsehal, ay ito ay maipahihiring na agad ng ating komitiba ng trapiko. Ano po, Mr. Chairman? Consel Kay, Mr. Chairman, isa pa po. Sige po. Ito pong committee report na ito, nakikita ko po na
kung ibabalik natin basta-basta yung mga na-detail sa ibang opisina, at according na rin po sa ating mga konsehal, yung pong mga traffic enforcer natin ay marami po ang hindi nakakaalam ng kanilang function ng kanilang ginagawa. Ano ho? Kulang pa sa training. Ano ho? Ay nakikita ko lang po na kung sa poll ay hindi na detail na traffic aid, itong mga ilalagay natin ay wala po yung training. Hindi rin po sila magiging effective sa kanilang babalikang pupuntahang posisyon. So sa tingin ko po ay hindi ganong kalaki ang impact na sila ay mapabalik bilang traffic aid. Siguro po ang nakikita kong talagang dapat ginagawa natin ay magkaroon na po ng pool ng mga nag-a-apply ng traffic enforcer upang sa ganon ngayon pa lamang ay magkaroon na ng training, proper training, and then pag tayo po yung nag-budget, ay tayo mismo mga konsehal ang maglalagay na ng budget para sa binubuong pool na yan ng traffic aid. Hindi po tayo basta-basta pwedeng kumuha sa isang opisina na nag-uopisina ng clerical work at biglang ililipat natin na traffic aid at atin ang ipopwesto doon sa kanto para siya mag-traffic. Hindi po ganun kadali ang trabaho ng traffic aid. So sa nakikita ko po, okay po may impact pero minimal ang impact na hindi makakalutas sa trapiko kung ibabalik lang natin itong ating mga na-detail sa iba at ibibigay sa traffic aid. Yun lang po, Mr. Chairman. The Honorable Concon Hernandez is recognized. Nararamdaman ko po siguro yung frustration ng atin pong nagbigay po ng privilege speech. Ganoon na rin po ang atin pong chairperson po na nag-aral po nitong atin pong panukala na ito ukol po sa worsening traffic condition po natin. Ang isa nga po rin sigurong dahilan din ay kagaya din ho siguro ng frustration ng mga job order o kaya po casual po ng mga traffic enforcers na 5 years, 10 years in service, ganun pa rin yung sweldo nila or hindi nag-i-increase because job order lang sila or casual lang sila, wala sila masyadong security of tenure, and yet meron pong sigurong nakikita sila na same yung kanila dapat na trabaho, pero higher po yung kanilang sweldo, may plantilla po sila, meron po silang security of tenure, pero in terms of performance ng trabaho, may discrepancy o may pagkakaiba. Kaya po siguro naging dahilan din po ito ng pagpapasa po ng ganito pong panukala. Subalit gusto ko lang po sanang iklaro kung yung po bang 12 na to ay personally po or yung po bang pag-aaral ng committee ba ay umabot po ba sa level ng person to person. Kasi ang pagkakaalam ko po, yung iba po minsan nire-reclassify because either po may nagkasakit, hindi na po kaya ang mag-outdoor. Minsan naman po baka po naman pregnant yung pong staff na yon, so parang kaya po nire-classify for this year. Yung po bang pag-aaral po ng committee ba ay inabot po yung person to person situation or condition po or as a generic or general study po yung naganap po natin. Yun lamang po, Mr. Chair, at sa atin din pong komitiba. Mr. Chair, yun pong 12 detailed data offices and the two personnel that are based in the TMD office, yun po ay binigay sa atin ng listahan ng personnel po. So sa kanila po nang galing, pati sa TMD, sa kanila po nang galing yung mga taong ito na hindi po nagpe-perform ng traffic personnel duties. For the last comment, the Honorable Lenatok is recognized. Mr. Chair, ito po yung matagal na rin nating sinabi at sinadjust na ipasubject sa training ang lahat. Siguro hindi na ho kakalahating taon na nasuggest natin na ipatraining muli ang ating mga TMD officers. Siguro kasabay na nitong mga kung sakasakaling mapapalagay sa kanilang tamang trabaho. Sa kagaya nga sabi ko kanina, kung ano man ang dahilan at sila'y napapunta ron, ay ngayon po ay nangangailangan. Kasi kagaya po ngayon, Mr. Chair, meron po tayong kasama dito. Nandito po ang ating Assistant Personnel Officer na mamaya-maya hihilingan ko siguro na
na makapagsalita sa atin, masuspindi ang ating rules upang makapagbigay ng liwanag sa atin. Kasi po ay naniniwala tayo ng ating personnel office ay napakahusay magpatupad ng mga memorandum circular, ng mga batas. Kaya nga po yung ating mga nire-request na wag ng mga dati po ay hindi nagbabiometrics ng mga staff natin na kailangan natin ay pinatupad po nila. Subalit ito, hinihingi din natin yung pagpapatupad ng tama ng personnel office. Hindi po yung may kinikilingan lamang. Kasi po, ang nangyayari sin sa atin, na tayo po ay may mga staff na hinihiling natin na ma-exempted sa biometrics sapagkat meron silang mga trabaho sa ibang lugar. Pero bakit naman po pinapayagan na ito'y traffic aid ay nasa mga opisinang hindi naman sa SIPOS? Diga ho, sana'y naririnig ni Ma'am San Juan na naririto ngayon. Ano itong ating hinaing na to? Ano? At ano ba ang dahilan bakit pagka-appoint nila ay hindi na sila napapunta sa traffic? Ni minsan. O baka napapunta ron, agad ay ni-recall sa iba. At naniniwala din po ako, Mr. Chair, na ang bawat opisina natin ay kung hindi tamang-tama na ang kanilang organizational structure ay baka sobra pa. Kaya tingin ko hindi makaka-apekto ito na sila ipo-pull out doon at isa-subject sa training at mapabalik sa tamang opisina na dapat nilang kalagyan. Ano? Yun nga lamang po ay tinitingnan din natin ang ating personnel office na napakagaling mag-implementa ng mga memorandum circular na sana hindi na nagmumula sa sanggunian yung mga ganitong bagay, kundi sila mismo na nakakaintindi ng staffing pattern ng bawat opisina. Ano? Kasi ang magiging resulta pa po nito ay masamang lalaki, masamang babae ang sangguniang panlunsod sapagkat itinama natin yung dapat sanay noon pa ay tama na agad. Dahil tayo po ay itinatama nila, sana po itama din naman ang nasa ibang opisina upang nang sa gayon makapag-perform ng tama't mahusay upang ang taong bayan na pinanggagalingan ng ating sweldo ay maging satisfied naman sa mga serbisyong dapat nilang tanggapin. Ano? At hinihiling na ng taong bayan ng isang magandang daloy ng trapiko sa lungsod ng Lipa. Kaya po natin hinihiling na kung pupwede pa na itong mga taong ito ay mapapunta ron at dahil nga ho may scarcity tayo sa mga traffic enforcer, ano, na hindi ma-deputized ng LTO. Dahil ang ating LTO ang hinihiling na ma-deputized ay yung may mga permanenteng posisyon. Yung pong mga 10 taon na diyan na mga JO at casual, sila pa rin po ang nandiyan dyan. Hindi naman po ma-deputized. Hindi na rin makapag-provide sa sarili nila. Wala na rin mga benepisyo. Subalit ang ating hinihiling lang po dito ay yung tamang trabaho sa tamang tao, sa tamang opisina. Salamat, Mr. Chair. For the last comment, before we proceed to our votation, the Honorable Katipon is recognized. May question lang ako. Napansin ko ho nakalagay dito, ang nag-attend ho si Mr. Antonio Lunar o ICC Post. Siya ho talaga ang OICC Post o si Engineer Lopez. Engineer Lopez. Si Engineer Lopez po ay out of the country nung ating nagpadala po tayo ng invitation. So meron hong appointment talaga si Mr. Lunar na siya yung OICC Post na kwan. Siguro po OIC officer in charge at the same time acting. So, kasi ang akin yung stand din kung yung mamarapatin, this is part of the continuation na lang sana natin na i-repair back ho ulit sa committee. At bilang chairman ho ng West Admin, akin ho titingnan kung pwede hong sa permission ng ating presiding officer ng the Vice Mayor Eric Aplica, na maamyandahan na rin natin ang traffic penalties, yung mga penalty ng traffic, yung mga 150 sa parking. Ako'y willing na itaas itong penalty, basta matino lang ang mga uhuli. At kung kinakailangan nga na yung ilang kalye natin din ay lagyan ng parking fee kung talagang hindi rin maagwantang hindi mag-parking, lagyan na at mag-income na city. At ang aking rekomendasyon dito, total reorganization ng TMD. Kasi marami na rin corrupt dyan. Mahasang-hasa na rin yan. Yan hindi na may mga patong na yan. Kaya ang karamihan diyan, hindi pagbibintang ito. Pero ito'y prangkahan tayo. May mga patong na rin yan. Kaya hindi na rin nakikinig ang mga passenger jeep, ang tricycle. Walang mangyayari sa syudad na ito. Total reorganization ng TMD. Kung kinakailangan, yung naka-detailed,
Gawin na nila, yun ang item nila, narito naman ang sanggunian, at mag-hire ng bagong mga traffic enforcer na may maganda sweldo. Kasi kung nakita nyo yung Tanawan City, kailan lang yan? Panahon lang ni Mayor Halili, kita nyo ang itsura, ang ganda. Pati yung disiplinado yung kanilang mga job training lang yata yan, mga may bigay na allowance sa 500 pesos. Kung nilalakhan natin ang sweldo ng TMD, tinay-trainingan natin, yung lahat ng may tutulong na sanggunian, tsak, tutulong ang bawat isa dito sanggunian, na mga, madami dito engineer, madami din, may lawyer. So, handa naman po tayong tumulong. So, I suggest na ito ma-deferred mo ng committee report na ito. At isang sabayang committee hearing ng Ways and Means, saka ng traffic, saka ng good government, sana ho sa linggong ito, kung po pwede ho sana. There's a motion for deferment of the committee report. Any second? I'm declaring a 1-minute recess. Session resume. Council K, kindly reiterate your motion. Mr. Chair, maraming ako po ay nais magpasalamat sa aking mga kasama dahil sa napakagandang discussion. Kagaya po ng sinabi ni Consel Patmon at ni Consel Joel, ni Consel Raul, ni Consel Nilo, Consel Don, ni Consel JR, ito po, ang ginagawa po natin ay initial step pa lamang po. Ito po ay isa sa marami pa nating dapat gawin para po masolusyonan ang problema ng traffic dito sa ating lungsod. Maganda po ang kanilang mga suggestions, ang additional training para sa ating mga TMD, ang pagtataas, pag-impose ng parking fees, ang rerouting schemes, ang controlled towing. Ito po lahat ay towards sa isa sa ayos ng ating trapiko dito sa ating lungsod. Pero ang akin pong topic for committee report lang po ngayon is isa po sa step para po masolusyonan ang traffic nito, which is to the request of recall of the 14 employees detailed in other offices. So again, Mr. Chair, I would like to reiterate my motion of for the adoption of this committee. Any objection? Hearing none, the committee report number 2014-01114 is hereby adopted. Before we proceed to our next agenda, we would like to acknowledge the presence of our Jail Chief Inspector Lorenzo B. Reyes from the warden po ng male dorm and the Senior Jail Officer for Fernita M. Endrenal, ang warden po natin ng female dorm. The Honorable Pu is recognized. Mr. Chair, I move for the suspension of the rule para po mabigyan natin pagkakataon ng ating pong bagong There's BGMP warden. a motion for the suspension of the rule and a seconded. Rule suspended to accommodate our guests from the BJMP. Sa ating pong kagalang-galang na City Vice Mayor, Honorable Eric B. Aprica, sa lahat po ng ating mga pinagpipitaga ng konsihal ng bayan, hindi ko na po isa-isahin. Sa lahat po ng naririto ngayon, magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Chief Inspector Lorenzo Reyes. Ako po yung bagong natalagang OIC Warden ng Lipa City. Taga rito rin po ako sa Batangas, sa Rosario po ako nakatira. At matagal na rin po ako bilang miyembro ng BJMP. So, nilalapit ko lamang po yung aming sarili para sa traditional na courtesy call sa ating pong mga opisyales ng bayan ng Lipa City. At kung ano man po yung maitutulong namin at amin pong inilalapit din po sa inyo. At kung ano man po yung problema na nai-encounter po ng inyo rin pong mga constituents para po mai-improve yung pong pagsiservisyo namin, ay nakahanda po kaming tanggapin ito nang sa gayon ay mabigyan po natin ng tamang serbisyo yung ating pong mga kababayan. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Jail Chief Inspector Lorenzo Reyes. Thank you very much po. The Honorable Joel Puwa is recognized. Committee report.
Mr. Chair, provided that all the councilors has the copy of the committee report, I move that we dispense the reading of the committee report. Any second to the motion? Seconded, discussion, objection, hearing none, the motion duly seconded is hereby approved. Mr. Chair, I move for the adoption of the committee report. Any second? Seconded, discussion, objection, hearing none, committee report number 2014-035 is hereby adopted. The unfinished business, the Honorable Briones is recognized. Mr. Secretary, kay unfinished business? The case between Punong Barangay Alfredo Mendoza. Mr. Chair, regarding the unfinished business, the committee is proposing that we give 15 days to the party Kapitan Alfredo Mendoza to give a position paper to answer. Mr. Chair, may I request for a 1-minute recess? I'm declaring a 1-minute recess. Session resume. May we request all members of the Sanggunian to please observe proper decorum. Maika? Ay. There's a letter from the City Administrator, Attorney Leo Latido, forwarding to the honorable members of the Sangguniang Panglungsod the letter of Attorney Isabelita Bathan Manigbas, Counsel of Catherine Maandal, regarding the request for suspension, preventive suspension of Punong Barangay Alfredo Mendoza, Barangay Pinagkawitan, Lipa City, in connection with administrative case number 01-2014 for favorable action. May I request the Secretary to forward a letter to Barangay Captain Mendoza we will give Punong Barangay Alfredo Mendoza 15 days to answer the letter of Attorney Isabelita Bathan Manigbas, Counsel of Catherine Maandal. Business for the day, Mr. Secretary. Business for the day. Number 1, reclassification request of Miss Shena Marie O. Klein. Refer to the Committee on Land Use. Number 2, ordinance number 2014-05, adopted by Barangay 5. Sige, basahin mo na. Isang kapasyang pinagtibay ng Sangguniang Barangay 5, lungsod ng Lipa na gumawa ng isang ordinansa na nagtutukoy sa pagpapatupad ng alituntuning dapat masunod upang mapanatili ang kapayapaan, kayusan at kaligtasan sa Lipa City Public Market. Night market. Night market na matatagpuan gabi-gabi sa Barangay 5, lungsod ng Lipa mula ika-6 ng gabi hanggang ika-2 na madaling Refer araw. to the Committee on Local Economic Enterprise, Peace and Order, and Barangay Affairs. Number 3, request for the approval of supplemental investment program amounting to 21,033,000 intended for the priority infrastructure projects under the 20% local development fund. Refer to the Committee on Appropriations. And number 4, financial statements of General Fund consolidated. General Fund proper 20% Development Fund Economic Enterprise Market, Kuleho ng Lungsod ng Lipa, Hospital ng Lipa, SEF, and Trust Fund for the month ending June 30, 2014 for information. Noted. Resolutions and ordinances for third and final reading. The Honorable Briones is recognized. Mr. Chair, I move for the passage of the resolution recommending the CPOS to request the local chief executive through city administrator to recall the traffic enforcers who are detailed at other offices to augment the TMD workforce for third and final. Any second to the motion? Seconded, discussion, objection, hearing none, the motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Thank you, Mr. The Chair. Honorable Puwa is recognized. The Honorable Joel Puwa is recognized.
Mr. Chair, I move for the passage of an ordinance reclassifying the property of Ronnie Del De Jesus with an area of 1,200 square meters, a portion of his property with a total area of 7,973 square meters located in Barangay Ludlod from agricultural use to residential Any use. second? Seconded. Discussion, objection, hearing none. The motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Mr. Chair, I move for the passage of an ordinance reclassifying the property of Eduardo Castromero with an area of 500 square meters, portion of his property with a total area of 2,192 square meters located in Barangay Pinagtong Ulan from agricultural use to commercial use. Any second? Seconded. Discussion, objection, hearing none. The motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. I move for the passage of an ordinance Okay. reclassifying the Okay, property sinabi of mo na. Domingo Gonzalez with an area of 139 square meters and Melencio Cuenca with an area of 100 square meters located in Barangay Anilao from agricultural use to residential use. Any second? Seconded. Discussion, objection, hearing none. The motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. The Honorable Briones is recognized. The Honorable Katipon is recognized. With the permission of the Chairman of Committee on Good Government, I'm requesting the August body, Mr. Chairman, the concurrence of the appointment of Engineer Lopez for Department Head 1, City Engineer in the City of Lipa. Any second to the motion? Seconded. Discussion, objection, hearing none. The concurrence of appointment of Engineer Roldan Lopez as City Engineer Department Head 1 is hereby approved for third and final reading. And Mr. Chairman, I'm asking, with your permission, for the suspension of the rules, to give way the City Engineer to discuss any matters that are relative to the engineering and to the City of Lipa. There's a motion for the suspension of the rule and a seconded. Rule suspended to accommodate Engineer Lopez. Magandang umaga sa inyong lahat, sa mga narito sa loob ng painarin ng Sanggunian, sa pamumuno ng ating kagalang-galang Vice Mayor Eric Africa, sa kanilang mga kasama sa Sanggunian Panlunsod. Ako'y nagpapasalamat at ako'y inyong nabigyan ng confirmation dito sa I hope na kayo nagtitiwala sa dahil wala akong nag-object. Maraming salamat at magandang umaga sa inyo lahat. The Honorable Katipon. Engineer, may tanong lang ho si Konsyal. Katipon is recognized. Sir, sa engineering, no question about engineering at okay naman ho yung kwan. So, the process ay nandito. Bilang OIC ho lang ng traffic ang concern ho namin sa CPOS. Kanina ho yung nagkaroon kami ng discussion with the Chairman of Committee on Good Government about to doon sa pinasa niya resolution at pagkakataon na rin ito na may mga nakadetail doon kami at incidentally napakaganda ang forum na ito at nandun yung city personnel officer na may mga nakadetail doon kami mga kaya tayo may mga nakadetail na item ay traffic aid pero sila yung nasa opisina nagiging clerk, nagiging messenger nagiging lahat pero sa tingin ho ng Sangguniang Panlusod at ito naman ho ay mga tao ay aware na rin sa ating lugar na may traffic ho talagang dapat solusyonan. Pansamantala, solusyong nakikita ho ng Sangguniang, especially ng chairman, ay ma-pull out yung mga nakadetailed sa ibang opisina at mapabalik ho as traffic aid para ho mapapag-traffic natin. Sa Mr. Consyal Katipon, sa totoo, yung proposal yan ay napakaganda. To tell you honestly, kaya hindi namin ma-implement dahil din ng mga padrino sa mga bagay na yan. Kung minsan, ililipat namin. May darating na sulat, please, wag transfer this person. Wala tayong magagawa. Pero kung ako ang masusunod at walang makikiusap at hindi pakakalman yan, ay dapat talagang i-retain yan, ibalik sa talagang dapat nilang paglalagyan. Ang problema dito sa atin, ang politika ay hindi nawawala.
May mga kanya-kanyang padrino yan. Sa totoo lang. Kung maalis natin yan, ay 100% babalik yan dito sa CIPOS. The Honorable Linatok is recognized. Siguro po, last question na po ito regarding sa SIPO. I-concentrate niyo po yung question sa engineer. Una-una po ay we congratulate the engineer Roldan Lopez that finally he's been appointed and concurred by the Sangguniang Panlunsod as the head of the city engineering. Na alam naman natin ang competence ni Engineer Lopez na kahit na po napakarami ng nakaatas sa kanyang tungkulin ay nagagampanan niya ng tama't mabuti. Gusto ko lamang pong sundan yung tungkol sa CIPOS na ito nga po ay talagang programa niya na napakaganda at gusto niya ay hindi pinupolitika ang mga bagay na ito. Ang nais ko lamang pong sabihin dito, Mr. Chair, with the presence of the Engineer Lopez and also as OIC of CIPOS that from the Vice Mayor and the entire Sangguniang Panlunsod ay hindi po kami makikiusap ng tungkol sa traffic o tungkol sa mga pagpapatupad ng ordinansa na alam namin na kami ang gumawa at kami po ay makikiusap sa kanila. So, iginagarantiya ko po bilang isa sa mga nakakatanda na rin dito sa lungsod ng sa Sangguniang Panlunsod na iginagarantiya ko po simula sa Vice Mayor at sa lahat ng konsel na narito, wala po sa aming makikiusap sa inyo ng pagbigyan ang mga illegal na nangyayari dito sa lungsod ng Lipa at siguro yung mga minor na po pwede nating ipakiusap kung merong remedyo, bakit po hindi? Pero po yung babaliktadin natin ang pagpapatupad ng mga batas ay hindi po natin gagawin yon. Ang isa lamang pong pakiusap sana namin na halimbawa ang isang ordinansa ay naipasa na. Halimbawa sa traffic at ito ay pinapatupad ng TMD ng ating mga traffic aid. Huwag po sanang sabihin ng mga traffic aid na ito ay gusto ng isang konsehal lamang o ito ay gusto ng Sangguniang Panlunsod lamang. Ito po ay batas ng syudad. Yun lang po sana ang sa pagpapatupad po ng mga TMD natin. Huwag ipipinpoint po ng isang TMD na nagpapatupad ng batas na sinasabi niya, ito ay gusto ni konsehal ganito, pasensya na kayo. Hindi po ganon. Ito po na pinatutupad ng CIPOS, ng traffic, ay isang ordinansa na ipinasa ng sanggunian, inaprubahan ng mayor. So, ito po ay batas ng syudad. Hindi po ito batas ng isang konsehal lamang. So, yun po sana pag nagpatupad lang. Pakiusap lang po natin sa ating mga TMD, sa pangunguna ng ating magaling na Engineer Roldan Lopez, na huwag po sasabihin sa mga nahuhuli na ito ay gusto ni konsehal ganito, ito ay gusto ng konseho. Hindi po. Ito po ay batas ng syudad na inaprubahan ng sanggunian, inaprubahan ng city mayor, ipinatutupad ng departamento na bawat isang departamento. Sana po wala naman nang mapipinpoint na sino mang konsehal o sanggunian o mayor, kundi batas ng lungsod ng Lipa para sa kaayusan ng lahat. Salamat po, Mr. Chair. Alam nyo, Konsyal, umasa kayo at ating i-orient ang ating mga tao. May mga katanungan po kayo tungkol sa mga plans and programs po ng ating city engineering's office. The Honorable Monte Alto is recognized. First of all, I would like to congratulate Engineer Lopez for being unanimously confirmed by the Sangguniang Panlunsod. Congratulations, Engineer Lopez. Thank you. Tama-tama, bagong dating si Engineer Lopez, kung gusto niyo humingi ng pasalubong, Pero ang pasalubong natin sa kanya ay nalagay ang ating lungsod ng Lipa sa state of calamity, hindi ba? So, sana ay mahinga natin ng counting report o magandang report si Engineer Lopez kung ano na yung status ng ating mga nasalanta ng Bagyong Glenda, lalo na infrastruktura dito sa lungsod ng Lipa. At kung ano ang mga ginawa ng ating engineering office sa pag-alalay sa ating mga kababayan. Una sa lahat, nag-conduct na kami ng inspection sa lahat ng mga na-damage na school building, mga na-damage na mga bahay-bahay with coordination with the DSW. At ngayon kami may programang ginagawa. Isang naming unang ginawang programa ay itong pamimigay ng yero
ng DSW sa pamamagitan ng aming pagtutulungan. Pangalawa, yung mga skill building. To tell you honestly, siyempre tayo naman ay may nagamit na natin yung ating pondo para sa SEP. Yan naman ay may kinapulong na akong mga kontraktor na pwedeng i-advance naman ang paggagawa. Dahil ito naman ay emergency na dapat talagang maipagawa agad immediately. Ngayon, lahat ng mga proyekto na na-damage, school building, ongoing naman ang paggagawa. Hindi lang talaga natin mapapagsabay-sabay dahil yung ibang kontraktor ay ayaw pumayag ng to pay later. The Honorable Hernandez is recognized. Good morning po, Engineer. Good morning. Congratulations po. Thank you. Ako po ay may personal na pabor na hihingin. Ako po ay exempted sa sinasabi ng kuya doon. Ariho'y talagang tuong kompromiso ko. Ay mukha naman ho yatang hindi na matutuloy ang ating bagong City Hall. Ay yung pong aking accessibility ramps at ari talagang kompromiso ko ho talaga sa mga disabled. Kahit ho parang alternative lamang po to the elevator kung talagang hindi ho kakayanin ng budget natin. Something that would allow our persons with disability to come up to our City Hall po dito sa kataas-taasang area. Ganun na rin ho sa mga parokyano po ng Tita Pachi, Diga Tita Pachi, ang mga senior citizens. At gano'n na rin po siguro sa mga future na pregnant women. Ano po, maraming salamat Okay. po. Doon naman sa concern ni Council Concon, yan naman ay talagang ang engineering ay may plano dyan. Siyempre, yan naman ay pinagpupulungan namin ng Finance Committee at saka itong ang mga bagay-bagay na dapat naming unahin. Yan naman ay lahat ay nakaplano sa atin. Kaya lang hindi natin mapagsabay-sabayan. May tanong pa ho kayo? Kung wala na po, muli po, Engineer, congratulations sa inyo pong bagong position. And saan ho ninyo na kung ano may tutulong ng sanggunian para lalo po nating mapagbuti ang paglilingkod sa taong bayan ay ito po yung atin pong pagkasama-samahan. Muli po, maraming salamat. Okay, thank you rin sa inyo lahat.
Ito na ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran.